Mga Ginoo, magkaroon tayo ng isang tapat at mahalagang pag-uusap. Kung ikaw ay isang lalaki na higit sa 10 taong gulang, mayroong isang bahagi ng iyong personal na kalusugan na maaaring tahimik mong binitawan sa pag-aakalang ito ang tamang gawin. Ang tinutukoy ko ay ang pagpaparaos sa sarili o masturbasyon. Ngayon, kung itinigil mo na ito, maaaring naniniwala ka na iniiwan mo lamang ang isang gawi ng kabataan. Ngunit narito ako upang sabihin sa iyo na maaaring higit pa sa kasiyahan ang iyong isinusuko. Maaaring hindi mo sinasadyang pinapabilis ang iyong pisikal at mental na paghina. Maaaring medyo prangka ang dating niyan, ngunit nagmumula ito sa isang lugar ng malalim na pag-aalala at karanasan. Ang pangalan ko ay Dr. Jose Reyes at bilang isang manggagamot na dalubhasa sa pangangalaga ng mga nakatatanda, nagkaroon ako ng pribilehiyong tulungan ang libu-libong mga nakatatandang lalaki na harapin ang mga hamon at oportunidad ng pagtanda. Nakikipag-usap ako sa inyo ngayon hindi bilang isang malayong eksperto, kundi bilang isang taong may masidhing pagnanais na tulungan kayong mamuhay hindi lamang ng mahaba, kundi isang masigla, malusog at makabuluhang buhay. Ang tila isang hindi nakapipinsalang pagbabago sa iyong nakasanayan ay maaaring magdulot ng isang domino effect na tahimik na nakakaapekto sa iyong prostate, sa iyong puso, sa iyong mga hormone at maging sa iyong memorya. Ang agham at ang mga tunay na karanasan sa buhay ay nagsasabi ng isang makapangyarihang kwento. Ang natural na gawaing ito ay isang mahalagang bahagi ng kapakanan ng isang lalaki sa bawat edad. Sa susunod na ilang minuto, tatalakayin ko sa inyo ang 5 panganib na suportado ng medisina kapag isinuko na ninyo ang pribado ngunit mahalagang bahaging ito ng inyong kalusugan. Higit sa lahat, ipapakita ko sa inyo kung paano ang muling pagyakap dito ay makakatulong sa inyong bawiin ang lakas, kumpiyansa at sigla na nararapat sa inyo. Ang malalaman ninyo ay maaaring magbago ng inyong pananaw tungkol sa pagtanda magpakailanman. Magsimula tayo sa una at marahil ang pinakamahalaga na panganib, isa na kinasasangkutan ng isang maliit na glandula na nagdudulot ng malalaking problema sa milyon-milyong kalalakihan. 1. Tumaas na panganib sa mga problema sa prostate. Nakita ko na ang ganitong sitwasyon ng hindi mabilang na beses. Isang lalaki sa kanyang mga huling taon ng 60, tawagin natin siyang Mang Ben, ang pupunta sa aking opisina. Mukha siyang maayos sa labas, aktibo siya, pinapanood ang kanyang dieta, ngunit mayroong mali. Ang kanyang mga antas ng PSA ay dahan-dahang tumataas, nakakaramdam siya ng discomfort kapag umiihi at gumigising siya ng 3 o 4 na beses sa isang gabi. Kapag marahan kong tinanong ang tungkol sa kanyang kalusugang sexual partikular, kung gaano kadalas siyang nilalabasan, karaniwang may mahabang katahimikan. Pagkatapos isang kibit balikat, "Well, Doc," sasabihin niya, "matagal-tagal na rin akong hindi nakikialam diyan." Doon ako lalapit at magbabahagi ng isang bagay na hindi pa naririnig ng karamihan sa mga lalaking lampas 60. Ang regular na pagpapalabas ng semilya, ejaculation, ay hindi lamang para sa kasiyahan. Ito ay isang mahalagang tungkulin para sa iyong kalusugan. Ito ay tungkol sa pag-iwas.
Kita nyo ang trabaho ng prostate ay gumawa ng likido na bumubuo sa similya. Kapag ang likidong iyon ay hindi regular na nailalabas, maaari itong manatili at hindi dumaloy. Ito ay maaaring humantong sa pamamaga na lumilikha ng perpektong kapaligiran para sa mga kondisyon tulad ng prostatitis, isang masakit na pamamaga, at benign prostatic hyperplasia, BPH, ang opisyal na termino para sa isang lumalaking prostate. Sa ilang mga kaso, ang talamak na pamamaga na ito ay maaaring maging sanhi ng kanser sa prostate. Ito ay hindi lamang isang hula. Ito ay suportado ng matibay na pananaliksik. Isang malaking pag-aaral na inilathala ng mga mananaliksik ng Harvard ang natagpuan na ang mga lalaking nilabasan ng 31 beses o higit pa sa isang buwan ay may mas mababang panganib na magkaroon ng kanser sa prostate kumpara sa mga mas madalang itong gawin. Ngunit ito ay higit pa sa mga istatistika. Ito ay tungkol sa tunay na epekto nito sa buhay ng tao. Nagkaroon ako ng mga pasyente na naghintay ng masyadong matagal at sa oras na ang kanilang mga sintomas ay nagpilit sa kanila na magpatingin sa akin, ang pinsala ay umuusad na. Ang sunod-sunod na mga gamot, biopsy at operasyon, hindi pa kasama ang emosyonal na pasanin sa kanila at sa kanilang mga pamilya, ay napakalaki. At bakit? Dahil naniniwala sila na ang pag-iwas ay mas malinis o mas angkop sa kanilang edad. Ang masakit na katotohanan ay ang presyo ng katahimikan o kahihiyan ay ang iyong kalusugan. Pagdating sa iyong prostate, ang presyong iyon ay maaaring ang iyong kalidad ng buhay. Hindi mo kailangan ng kapareha para gawin ito. Kailangan mo lang igalang ang natural na disenyo ng iyong katawan. Ang pagpapalabas ng similya ay tulad ng paglilinis ng tubo. Pinapanatili nitong malinis ang sistema, malusog ang tissue, at literal na binabawasan ang iyong panganib sa isang sakit na nakakaapekto sa hindi mabilang na kalalakihan bawat taon. Kaya kung tahimik mong binabalewala ang bahaging ito ng iyong sarili, hinihimok kita na magsimulang makinig muli. Ang pagwawalang bahala sa mga function ng iyong katawan ay hindi nagpapatigil sa iyong pagtanda. Maaari nitong pabilisin ang mga problemang kaakibat nito. Continue. Ngayon, gaano man kaseryoso ang kalusugan ng prostate, ang susunod na punto ay kasing halaga rin dahil nakakaapekto ito sa mismong esensya kung sino ka bilang isang lalaki. 2. Ang pagbaba ng testosterone at sigla ng pagkalalaki. Naaalala ko ang isa sa aking matagal ng pasyente, si Mang Tomas, isang 72 taong gulang na retiradong bumbero na palaging matigas na parang bakal. Nang pumasok siya sa aking opisina, isang araw, mukha siyang talunan. Mahina ang kanyang pakikipagkamay, nakayuko ang kanyang mga balikat, at ang kanyang mga mata ay may pagod at walang koneksyon na tingin na nakilala ko na. "Doc," sabi niya sa akin, "hindi ko na nararamdaman ang sarili ko. Nawala na ang apoy. Parang nawala na ang aking angas." Habang kami ay nag-uusap, nalaman ko na wala siyang anumang sexual na aktibidad kabilang ang pagpaparaos sa sarili sa loob ng halos 2 taon. Karamihan sa mga lalaki ay iniisip na ang testosterone, ang pangunahing male hormone, ay basta na lang nawawala sa pagtanda.
At habang natural itong bumababa, ang pinakamalaking pagkakamali ay ang maniwala na ang pagbagsak na ito ay hindi maiiwasan o hindi mahalaga. Mas mahalaga ito kaysa sa iyong iniisip. Ang testosterone, ang makina na nagpapagana sa iyong enerhiya, focus mas ng kalamnan, kalidad ng tulog, at maging sa iyong pakiramdam ng kaligayahan. Narito ang bitag: kapag itinigil mo ang pakikipag-ugnayang sekswal, hindi na natatanggap ng iyong utak ang senyales na kailangan pa ang iyong sekswal na pag-andar. Bilang tugon, lalo pa nitong pinapababa ang produksyon ng testosterone. Ito ay isang klasikong biological feedback loop. Gamitin mo ito at mananatiling aktibo ang sistema. Itigil ang paggamit nito at sisimulan na itong isara ng katawan. Maaari mong isipin na hinahayaan mo lang ang kalikasan na umiral, ngunit sa katunayan, ikaw ay nasa isang estado ng mabagal at tahimik na pagsuko. Ang kapalit ay isang pagkapagod na tila hindi nawawala, pagtaas ng timbang na dumarating gaano man kaayos ang iyong pagkain, pagkawala ng lakas ng kalamnan, at isang lumalagong pakiramdam ng emosyonal na kawalan ng gana. Nakikita ko ang mga lalaki na dating namumuhay ng masigla at may layunin na nagiging urong, at kahit na nalulumbay, itinitigil nila ang pag-aalaga sa kanilang sarili, at sa huli, hindi na nila nakikilala ang lalaki sa salamin. Ang karanasan ni Mang Tomas ay hindi kakaiba. Ngunit sa sandaling nagtrabaho kami upang muling ipakilala ang sinadya at malusog na solo sexual na aktibidad sa kanyang routine, may nag-click. Bumalik ang kanyang lakas. Nagsimula siyang muling maglakad ng malayo at nagsimula pa ngang magboluntaryo sa isang lokal na community center. Hindi ito mahika. Ito ay ang kanyang biology na bumabalik sa linya. Nakikinig ang iyong katawan sa kung ano ang ginagawa mo at hindi mo ginagawa. Kapag nagsenyas ka na, kasali ka pa rin sa laro, tumutugon ito. Ngunit mas malalim pa ang epekto ng reaksyong ito. Ang susunod na kahihinatnan ay hindi lamang tungkol sa iyong mga hormone o sa iyong lakas. Ito ay tungkol sa kung ano ang nangyayari sa loob ng iyong ulo. 3. Pagkawala ng memorya. Pagkalito ng isip at emosyonal na pamamanhid. Minsan ay nakaupo ako sa tapat ng isang lalaking nagngangalang Ricardo, isang 21 taong gulang na retiradong guro ng matematika na kamakailan lamang nawalan ng asawa. Palagi siyang napakatalas, ngunit sa pagkakataong iyon ay tila nawawala siya. "Doc," sabi niya na halos pabulong ang boses. Nakalilimutan ko na ang mga salita. Hindi ko matandaan kung saan ko inilagay ang aking mga susi. Parang may nagpababa ng liwanag sa aking ulo. Wala siyang kasaysayan ng demensya o anumang iba pang sakit. Ngunit isang bagay, ang malinaw ganap siyang nawalan ng koneksyon sa kanyang sariling katawan. Walang intimacy, walang pagnanasa, walang pagpaparaos sa sarili. Wala. Ang hindi intindihan ng maraming tao ay ang sexual na pagpapasigla ay malalim na neurological. Kapag nagpaparaos ka sa sarili, naglalabas ang iyong utak ng isang makapangyarihang halo ng mga neurochemical dopamine, oxytocin, serotonin, at endorphins. Ang mga ito ang responsable sa pag-regulate ng iyong mood, pagtataguyod ng kalinawan ng isip
pagpapabuti ng tulog, at kahit na pagtulong sa panandaliang memorya. Ang gawaing pagpaparaos sa sarili ay sa literal na salita gatong para sa iyong utak. Kung wala ito, lalo na habang tayo ay tumatanda, ang utak ay maaaring maging mabagal. Hindi ito nangyayari sa isang gabi, ngunit unti-unti nawawala ang kalinawan, lumilipad ang focus, at nagiging patag ang mga emosyon. Maaari mong makita ang iyong sarili na nakakalimutan ang mga appointment, nawawalan ng interes sa iyong mga libangan o pakiramdam na hiwalay sa mga taong mahal mo. Iyan ang kabayaran. Ito ay isang tahimik gumagapang na gastos, ngunit isang araw ay maaaring mapagtanto mo na ang mundo ay tila medyo madilim at ang iyong mga iniisip ay medyo mabagal. Ang kwento ni Ricardo ay karaniwan. Nakita ko ang ganitong pattern sa 2 dosenang mga lalaki, matatalas na isipan, na nagsisimulang pumupurol hindi lamang dahil sa edad, kundi dahil sa isang partikular na uri ng pag-iisa na walang sinuman ang nag-uusap. Kapag itinigil ng isang lalaki ang paggalang sa pangangailangan ng kanyang katawan para sa pagpapasigla at pagpapalabas, ang katahimikan na iyon ay mapanganib. Nagpapadala ito ng mensahe sa utak na wala nang dapat gisingan. Nang muling ipinakilala ni Ricardo ang banayad at maingat na pagpaparaos sa sarili sa kanyang buhay, 1 beses o 2 beses lamang sa isang linggo, nagsimulang magbago ang mga bagay. Sa loob ng 1 buwan, iniulat niya na mas mahimbing na siyang natutulog. Bumuti ang kanyang konsentrasyon. Nagsimula siyang magbasa muli. Ang ulap ay nawawala. Ang iyong utak ay dinisenyo para sa koneksyon at pagpapasigla. Kapag pinagkaitan mo ito niyan, nagsisimula itong maghanda para sa paghina. Ngunit ano ang mangyayari kapag ang paghinang iyon ay nakaapekto sa mismong mga daluyan ng dugo na nagpapanatili sa iyong buhay? Iyan ang tatalakayin natin sa susunod, at maaaring ito ang pinakakagyat na pisikal na panganib sa lahat. 4. Tumaas ang iyong panganib sa sakit sa puso. Ilang taon na ang nakalilipas, isang pasyente na nagngangalang Roberto, isang 74 taong gulang na dating tsuper ng truck, ang nagpatingin sa akin. Siya ay isang stoiko, matipunong lalaki na nag-aalala sa inaakala niyang mga menor de edad na issue sa sirkulasyon, malamig na mga paa, ilang pangingilig sa kanyang mga binti, at paminsan-minsang paninikip ng dibdib kapag umaakyat siya ng hagdan. Mukhang maayos ang kanyang mga pangunahing pagsusuri at wala siyang iniinom na anumang pangunahing gamot. Ngunit nang tanungin ko siya tungkol sa kanyang kalusugang sekswal, tinawanan niya lamang ito. "Lumipas na ang barkong yan, Doc," sabi niya. "Matagal ko nang hindi iniisip yan. Hindi ko hinahanap-hanap." Ngunit narito ang hindi napagtatanto ni Roberto at ng karamihan sa mga nakatatandang lalaki: ang mga paninigas ng ari erections ay hindi lamang para sa pakikipagtalik. Ang mga ito ay isang direktang bintana sa iyong kalusugan, sa puso at mga daluyan ng dugo, cardiovascular health. Isipin mo ito bilang isang maagang sistema ng babala. Ang daloy ng dugo sa ari ng lalaki ay isa sa mga una at pinakasensitibong tagapagpahiwatig kung gaano kahusay gumagana ang iyong buong sistema
ng mga ugat vascular system. Kung hindi ka na regular na nakakaranas ng paninigas ng ari kahit mula sa pagpaparaos sa sarili, maaari itong isang tahimik na pulang bandila na ang iyong mga arterya ay nagiging matigas makitid at hindi na gaanong nababanat. Nangangahulugan ito ng mas mataas na panganib para sa atake sa puso, stroke, at iba pang mga kondisyon na nagbabanta sa buhay. Ang regular na sexual na aktibidad kahit na mag-isa ay tumutulong na mapanatili ang malusog na daloy ng dugo sa iyong buong katawan. Sinusuportahan nito ang tinatawag na vascular elasticity. Nagtataguyod ng produksyon ng nitric oxide na tumutulong sa pag-relax ng mga daluyan ng dugo at pinapanatiling malusog at tumutugon ang panloob na bahagi ng iyong mga daluyan ng dugo. Kapag itinigil ng mga lalaki ang natural na prosesong ito, hindi lamang sila sumusuko sa paninigas ng ari. Nawawalan din sila ng isang paraan ng proteksyon para sa kanilang buong sistema ng sirkulasyon. Ang kabayaran sa pagwawalang bahala rito ay maaaring nakapipinsala. Nakakita na ako ng mga lalaki na mula sa pakiramdam na medyo matamlay ay naging malubha ang sakit sa loob ng wala pang isang taon. Nagsisimula ito sa banayad na pagkapagod o kakapusan sa paghinga, ngunit sa ilalim ang sistema ng sirkulasyon ay tahimik na humihina matapos ang isang mas masusing pagsusuri sa kanyang mga ugat. Natuklasan namin na si Roberto ay may mga unang senyales ng peripheral artery disease. Bumuo kami ng isang komprehensibong plano na kinabibilangan ng diyeta, ehersisyo at gamot. Ngunit hiniling ko rin sa kanya na magsimulang muli ng marahan at pribado na kumonekta sa kanyang katawan. Nag-aalinlangan siya, ngunit ginawa niya ito. Dahan-dahan bumalik ang kanyang lakas. Bumuti ang kanyang presyo ng dugo. Nawala ang pangingilig sa kanyang mga paa. Sinabi niya sa akin, kalaunan, Dok, wala akong ideya na ganoon pa pala kahalaga ang bahaging iyon ng aking sarili. Mahalaga ito dahil ang iyong puso at mga daluyan ng dugo ay tumutugon sa mga senyales ng katawan na ang buhay ay dumadaloy pa rin. At habang ang daloy ng dugo ay mahalaga para sa pisikal na kaligtasan, ang susunod nating tatalakayin ay mas malalim pa. Ito ay tungkol sa iyong pagkakakilanlan at sa kaibuturan kung sino ka. 5. Ang pagkawala ng sexual na pag-andar at pagkakakilanlan. Isa sa pinakamahirap na pag-uusap na naranasan ko ay sa isang lalaking nagngangalang Miguel, isang 76 taong gulang na retiradong opisyal ng Navy. Nakaupo siya sa tapat ko, mahigpit na magkahawak ang kanyang mga kamay, at sinabi ang isang bagay na hindi ko malilimutan. Hindi ko na nararamdaman na ako'y isang lalaki. Kung wala ang bahaging iyon ng aking sarili, hindi ko na alam kung sino ako. Nabasag ang kanyang boses, hindi dahil sa kahinaan, kundi dahil sa sakit ng maraming taon ng tahimik na pagkakahiwalay mula sa pinakapribadong bahagi ng kanyang sarili. Tulad ng napakarami pang iba, tahimik niyang binitiwan ang lahat ng sexual na pagpapahayag, walang pakikipagtalik, walang intimacy, at tiyak na walang pagpaparaos sa sarili. Ang katahimikan na iyon ay nagkahalaga sa kanya ng higit pa sa kanyang inaakala. Dahil kapag ang isang lalaki ay huminto sa pagkonekta
sa kanyang sarili, hindi lamang sa pisikal, kundi sa emosyonal, nagsisimula siyang lumayo sa kanyang sariling pagkakakilanlan. Ang iyong sexualidad ay hindi lamang tungkol sa pagganap o kasiyahan. Ito ay hinabi sa iyong pagkakakilanlan. Ito ang pakiramdam na buhay sa iyong sariling katawan ng pagkakaroon ng pulso na may kahulugan pa rin. Kapag nawala ang pakiramdam na iyon, nawawala rin ang iyong kumpiyansa, ang iyong kagalakan, at ang iyong kagustuhang patuloy na sumulong. Nakita ko na ito ng hindi mabilang na beses. Ang mga lalaking dating matikas tumayo ay ngayon ay naglalakad ng makakayiyo ng nakayuko, mas mahina kung magsalita at mas madalang tumawa. Pakiramdam nila ay hindi sila nakikita, hindi dahil tumigil na ang mundo sa pagtingin sa kanila, kundi dahil sila mismo ay tumigil ng tingnan ang kanilang sarili. Itinigil na nila ang pakikibahagi sa bahagi ng buhay na nagpapadama sa kanila na mahalaga at kaakit-akit kahit sa kanilang sarili lamang. May malalim na psikolohikal na kabayaran ang ganitong uri ng pag-atras. Hindi ito nangyayari sa isang gabi, ngunit ito ay isang tuloy-tuloy na pagguho. Lumalabas ito bilang kawalan ng interes, kawalang gana, at maging depresyon. Maaari nitong ubusin ang iyong motibasyon na manatiling aktibo, alagaan ang iyong kalusugan, o ituloy ang mga libangan na dati nagbibigay sa iyo ng kagalakan. Inakala ni Miguel na ginagawa niya ang marangal na bagay sa pamamagitan ng pagpapakawala sa bahaging iyon ng kanyang buhay. Ngunit, nang tanungin ko siya kung sino ang nagpasya na hindi na iyon sa kanya, wala siyang maisagot. Ang totoo, Miguel, walang sino man ang may karapatang kunin ang bahaging iyon ng iyong pagkakakilanlan mula sa iyo. Iyan ay sa iyo upang panghawakan. Ang muling pag-angkin sa bahaging iyon ng iyong sarili ay hindi kahiya-hiya. Ito ay isang gawa ng kaligtasan. Ito ay pagpapagaling. Ito ang kislap na maaaring muling magpaalab ng iyong espiritu kapag ang lahat ng iba pa ay tila bumabagal na. Ngayong natalakay na natin ang 5 panganib na ito, maaaring iniisip mo, "Sige Dok, naiintindihan ko. Kaya ano ngayon?" Pag-usapan natin iyan. Konklusyon, isang mahalagang aral sa buhay sa muling pag-angkin sa iyong sarili. Kung nanatili ka sa akin hanggang dito, nais kong magpasalamat sa iyo. Salamat sa iyong sapat na pagmamalasakit sa iyong kalusugan upang pakinggan ang isang katotohanan na hindi laging komportableng pag-usapan. Nauunawaan ko na hindi madaling harapin ito, ngunit nakita ko ang malalim na pagkakaiba sa pagitan ng mga lalaking binabalewala ang bahaging ito ng kanilang buhay at sa mga pinipiling muling kumonekta dito. Ngayon alam mo na ang pag-iwas sa pagpaparaos sa sarili pagkatapos ng 60 ay hindi ka pinoprotektahan. Inilalagay ka nito sa panganib. Nanganganib ang kalusugan ng iyong prostate dahil hinahayaan mong mamuo ang pamamaga. Nanganganib ang iyong pagkalalaki at sigla habang bumababa ang antas ng testosterone nang walang pampasigla. Nanganganib ang iyong katalinuhan ng isip dahil nawawalan ang iyong utak ng mahahalagang neurochemicals. Nanganganib ang iyong puso at sirkulasyon sa pamamagitan ng pagpapabaya sa isang mahalagang tagapagpahiwatig ng kalusugan ng mga ugat. At marahil ang pinakamahalaga, nanganganib
kang mawalan ng koneksyon sa kung sino ka bilang isang lalaki ang mahalaga at buong pagkatao na nararapat sa iyo. Naggamot ako ng napakaraming lalaki na naniniwalang ang pagtanda ay nangangahulugang kailangan nilang tahimik na maglaho sa likuran. Narito ako upang sabihin sa inyo na hindi ito totoo. Ang pagtanda ay hindi kailangang tungkol sa paglaho. Maaari itong maging tungkol sa paggising kung handa kang pakinggan kung ano ang matagal nang sinusubukang sabihin sa iyo ng iyong katawan. Narito ang mahalagang aral sa buhay na nais kong iwan sa inyo: ang iyong kalusugan, ang iyong pagkakakilanlan, at ang iyong sigla ay sa iyo upang angkinin sa bawat yugto ng buhay. Ang tunay na dignidad ay hindi nagmumula sa pagsupil sa iyong kalikasan. Ito ay nagmumula sa paggalang sa iyong katawan at isip ng may intensyon at pag-aalaga. Ito ay tungkol sa pakikipagpayapaan sa kung sino ka, hindi sa pagtataboy sa mga bahagi ng iyong sarili dahil sa hiya. Ikaw man ay 60, 70, 80 o higit pa, karapat-dapat kang makaramdam na konektado, malusog at lubos na naroroon sa iyong sariling balat. Kaya saan ka magsisimula mula rito? Magsimula sa isang simpleng hakbang, bigyan ang iyong sarili ng pahintulot na muling magmalasakit. Maglaan ng kaunting oras ng walang pagkakasala o panggigipit upang muling kumonekta sa iyong katawan. Tingnan ito hindi bilang isang gawi mula sa nakaraan, kundi bilang isang sinadyang pagkilos para sa kalusugan at pangangalaga sa sarili. Hindi ka nag-iisa rito. Libu-libong mga lalaki ang tahimik na muling natutuklasan ang katotohanan ito araw-araw. Maging isa sa kanila. Hindi ka patapos. Malayo pa. Kung ang mensaheng ito ay nagbigay sa iyo ng bagong pananaw sa iyong kalusugan, hinihikayat kita na maging bahagi ng pag-uusap na ito. Mag-iwan ng komento sa ibaba upang ibahagi ang iyong mga saloobin o karanasan. Ang iyong boses ay mahalaga at maaaring makatulong sa ibang lalaki na pareho ang nararamdaman. Ibahagi ang artikulong ito sa iyong mga kapatid, kaibigan at kamag-anak. Ito ay isang pag-uusap na tunay na makapagpapabuti o kahit na makapagliligtas ng isang buhay. Mag-subscribe kung nais mong makatanggap ng mas maraming prangka at walang paligoy na payong pangkalusugan na idinisenyo upang tulungan ang mga kalalakihan na mamuhay ng mas malakas, mas mahaba at mas konektado. Salamat sa iyong oras para sa iyong kalusugan.